mansyon ay mailahat ng bagay na kayang bilhin ng pera, ngunit ang kapayapaan ay tahimik na nag-impake at iniwan ang bahay. Tahimik ang mga hakbang ng mga alila, mababa ang mga tinig, sapagkat ang tensyon ay naninirahan na sa mga dingding, parang bisitang hindi kailanman inimbitahan. Ang sanggol ng bahay ay tila iba nitong mga araw, at bawat pusong nakapaligid ay may dalang lumalaking takot na hindi binibigkas. Tumigil ang ina sa pagdalo sa mga kasiyahan, mas matagal na nakatitig sa kuna, na para bang may sagot na lilitaw sa bawat tahimik na paghinga. Dinoble ng ama ang oras sa trabaho, nagkukunwaring kayang patahimikin ang tagumpay ang hindi komportabling damdaming sumusunod sa kanya pauwi. Dumating at umalis ang mga doktor, pinag-usapan ang mga ulat. Ngunit may bagay na hindi binabanggit, palutang-lutang sa pagitan ng mga nag-aalalang tingin. Ang silid ng sanggol na dati puno ng halakhak, ay tila naging waiting room kung saan nakaupo ang pag-asa katabi ng mabibigat na isipin. Lahat ay nagsikap mas maingat, mas mapag-alaga. Ngunit ang hangin ay bulong pa rin na may bagay na hindi nakikita. Isang tao lamang ang tumingin ng walang ranggo, walang pagmamataas, kundi simpleng mga mata na hinasa ng tunay na pakikibaka. Maingat gumalaw ang katulong, napapansin ang maliliit na detalye. Ang iba'y nagmamadali, nagsasalita ng malalakas at kumpiyansang salita. Siya ay nakakita ng mga pattern sa katahimikan, maliliit na pagbabago sa rutina, mga bagay na nakikita ng pag-ibig kapag tahimik na ang ego. Nang gabing iyon, mag-isa sa pasilyo, naramdaman niyang may katotohanang nabubuo na hindi pa naririnig ng mayayamang tinig. Inulit niya sa isip ang araw, bawat maliit na sandali na kahanay na parang mga pahiwatig, naghihintay sa isang taong may pasensya. Naalala niya kung paanong kumakalma ang sanggol sa tiyak na oras, ngunit nagiging balisa kapag napupuno ng nagmamadaling hakbang ang silid. Habang ang iba ay nagtitiwala sa schedule at chart, siya ay nagtitiwala sa ritmo, sa mga paghinto, at sa wika ng katahimikan. Napansin niyang nagbabago ang oras ng pagpapakain kapag may bisita. Ang mga rutina ay umuyuko sa mga pagpupulong, hindi sa maliliit na pangangailangan. Walang masamang intensyon, ngunit ang pag-ibig na nalilihis ng estado ay nakakalimot kung paanong ang maliliit na puso'y umaasa sa simpleng kaayusan. Sinikap ng ina ang lahat, ngunit kumakatok na ang pagkakasala, nagsasabing may mahalagang bagay na lumilipas. Malakas magsalita ang ama tungkol sa mga solusyon, ngunit iniiwasan ang pintuan ng nursery, takot sa damdaming hindi niya kayang kontrolin. Ang mga alila ay sumusunod sa utos, hindi sa kutob, sapagkat sa mayayamang bahay mas malakas ang boses ng utos kaysa malasakit. Ngunit dala ng katulong ang lumang alaala ng pagpapalaki ng mga kapatid, kung saan ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtingin sa mga bagay na hindi napapansin ng iba. Pinagmasdan niya ang mga ilaw, ang mga tunog, ang mahahabang pagitan kung saan ang sanggol ay nakahimlay sa mundong sobrang tahimik o sobrang maingay. Mabagal na nabuo ang isang kaisipan, hindi sisihan, hindi akusasyon, kundi banayad na katotohanan tungkol sa presensya at tuloy-tuloy na ginhawa. Alam niyang ang pagsasalita ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho. Ngunit ang pananahimik ay maaaring magdulot ng mas mahalagang pagkawala. Pumasok ang liwanag ng umaga ng marahan, ngunit sa loob ng bahay, mabigat pa rin ang pag-aalala, parang bisitang ayaw umalis. Nakatayo ang ina sa bintana. Pagod ang mga mata, inuulit ang mga gabing pinili niya ang tawag kaysa tahimik na oras sa nursery. Mahal niya ang anak, ngunit tinuruan siya ng tagumpay na sukatin ang buhay sa mga pagpupulong, hindi sa mga sandaling mahigpit na yakap. Mula sa malayo, nakamasid ang ama, tumataas ang pagkakasala, ngunit paulit-ulit na sinasabi ng kanyang pagmamataas, ang mga problema ay nalulutas ng pera. Sa pagitan nila ilumago ang katahimikan, hindi galit, kundi takot, na walang sinuman ang marunong gawing tapat na pag-uusap. Pumasok ang katulong ng tahimik, matatag ang puso, alam na ngayong araw ang katotohanan ay nangangailangan ng tapang higit sa pahintulot. Nagsalita siya ng banayad, hindi bilang alila, kundi bilang isang taong nakakaunawa kung paanong ang maliliit na pagbabago'y humuhubog sa marupok na rutina. Binanggit niya ang nagbabagong schedule, ang walang tigil na ingay, ang nawawalang tuloy-tuloy na presensya na tahimik na inaasahan ng sanggol. Tumigil ang silid, hindi dahil sa pagtutol, kundi sa pagkagulat na may simpleng bagay silang nakaligtaan. Sa unang pagkakataon, nagkatinginan ang mga magulang hindi bilang mga tagumpay, kundi bilang dalawang taong takot na mabigo sa pag-ibig. Walang nagtalo, sapagkat sa kaibuturan, ang kanyang mga salita ay tumugma sa damdaming matagal na nilang iniiwasan.
At sa katahimikan, ang pagkakasala ay nagsimulang maging kamalayan, unang hakbang tungo sa pagbabagong naghihintay. Bumagal ang bahay ng araw na iyon, na para bang sumang-ayon ang oras na huminto at makinig matapos magsalita ang katotohanan. Kinansela ang mga pagpupulong, pinatahimik ang mga telepono, at sa wakas, ang tagumpay ay naghintay sa labas ng pintuan ng nursery nang walang reklamo. Umupo ang ina ng mas malapit, hindi nagbabalangkas ng plano, kundi humihinga, hinahayaang ang presensya'y pumalit sa walang tigil na pagplaplano. Pumasok ang ama ng tahimik, nag-aalinlangan sa simula, ngunit nanatili, natutong ang pagdaloy mas mahalaga kaysa pag-aayos. Banayad na gumabay ang katulong, nagmumungkahi ng kalmadong rutina na hinuhubog ng konsistensya, kaysa presyon o panlabas na opinyon. Pinahina ang mga ilaw, ibinaba ang mga tinig, at unti-unting naging tahanan ang silid, hindi istasyon. Lahat ay kumilos ng may layunin, hindi takot, natutong ang pag-ibig ay nangangailangan ng espasyo, upang gawin ang tahimik nitong mga himala. Nanatili ang pagkakasala, ngunit hindi na ito parusa. Isa na itong guro, nagpapaalala kung ano ang tunay na dapat bigyan ng pansin. Napansin ng mga magulang kung paanong binago ng kapayapaan ang silid. Kung paanong ang pag-aalagay iba kapag hindi napuputol. Sa unang pagkakataon sa mga araw, huminga ng sabay ang bahay, hindi nagmamadali, hindi nagpapatunay, kundi simpleng naroroon. Ang katulong ay nakamasid mula sa pintuan, alam niyang nagsisimula ang pagbabago kapag ang pagmamataas ay nagbibigay daan sa pagpapakumbaba. At sa katahimikan, dahan-dahang bumalik ang pag-asa, hindi ipinahayag, kundi naramdaman, gaya ng init na unti-unting pumupuno sa malamig na espasyo. Sumunod ang mga araw sa bagong ritmo, at ang bahay na dati umaalingaw ng presyon ay gumalaw na may mas banayad na layunin. Natutunan ng ina ang maliliit na senyales, mumunting ekspresyon na mas malakas kaysa mga ulat na dati niyang hinihintay. Nagsimulang umuwi ng mas maaga ang ama, tahimik na nakaupo, naunawaang ang presensya ay nagtutayo ng tiwala na kailanman ay hindi kayang bilhin ng pera. Mas madalas silang nag-usap, hindi tungkol sa negosyo, kundi sa mga takot, panghihinayang, at sa pag-ibig na halos nila inailibing sa ilalim ng tagumpay. Nanatiling matatag ang katulong, gumagabay ng walang pagmamataas, masaya sa nakikitang ang atensyon ay nagiging tunay na koneksyon. Ang nursery ay hindi na lugar ng pag-aalala, kundi sulok kung saan muling binuo ang pamilya. Napansin din ng mga alila ang pagbabago, kung paanong lumago ang respeto ng ang kabaitan ay pumalit sa walang tigil na utos. Naintindihan ng mga magulang na ang pagkakasala ay hindi kaaway kundi salamin na nagpapakita kung saan dapat bumalik ang pag-ibig. Tumigil silang sisihin ang mga pangyayari at nagsimulang baguhin ang mga gawi na dati tila napakahalaga. Bawat tahimik na gabi ay naging patunay na ang paggaling ay madalas nagsisimula sa oras, pasensya, at tapat na pagninilay. Ang bahay ay naging mas mainit, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil ang mga pusong naroon ay sa wakas humarap sa katotohanan ng magkakasama. At sa lumalaking kapayapaan, naramdaman ng mga magulang ang pagtubos na dumarating, hindi malakas, kundi sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at mapagmahal na pagsisikap. Isang gabi, umupo ang ama sa tabi ng kuna ng mas matagal kaysa dati, hinayaang turuan siya ng katahimikan ng aral na hindi kailanman naibigay ng tagumpay. Naalala niya ang mga sandaling nawala, mga gabing huli, at kung gaano kadalas niyang pinili ang mga kasunduan habang ang pag-ibig ay tahimik na naghihintay. Hindi bumagsak ng malakas ang mga luha, ngunit sa loob, ang panghihinayang ay lumambot sa pangakong hindi na muling ipagpapalit ang presensya para sa pagmamataas. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Pareho nilang naunawaang ang pagbabago ay pinapatunayan araw-araw, hindi basta binibigkas sa bugso ng damdamin. Nagpasalamat sila sa katulong, hindi bilang amo sa alila, kundi bilang mga taong nagpapasalamat sa isang tunay na nagmalasakit. Ngumiti siya ng mapagpakumbaba, sinabing, malinaw ang nakikita ng pag-ibig kapag ang puso ay hindi nalilihis ng posisyon o takot. Nararamdaman din ng mga tauhan ang pagbabago. Ang lugar na dati pinamumunuan ng pagmamadali, ngayon ay ginagabayan ng pasensya at respeto. Nagsimulang magbahagi ng simpleng rutina ang mga magulang, natutong ang maliliit na gawaing inuulit ay bumubuo ng pinakamalakas na ugnayan. Bumabalik pa rin minsan ang lumang gawi, ngunit nakabantay na ang kamalayan, nagpapaalala ng halos nawala. Tumigil silang habulin ang perpektong imahe at nagsimulang bumuo ng tapat na sandali na tunay at pangmatagalan. Sa tahimik na usapan tuwing gabi,
inamin nila ang mga pagkakamali ng walang pagtatanggol, hinayaang ang katotohanan ang maging bagong pundasyon. At dahan-dahan, ang bahay na itinayo nila sa pera ay naging pamilya na itinayo sa atensyon at pag-aalaga. Pagkaraan ng ilang buwan, naramdaman ng mga bisita ang ibang enerhiya, isang tahanan kung saan bumalik ang halakhak ng hindi kailangang magpahanga. Hindi na una nilang binabanggit ang tagumpay. Ang pinag-uusapan nila ay oras na magkasama at mga aral na natutunan. Nanatiling tahimik na sentro ng kanilang mundo ang sanggol, araw-araw nagpapaalala kung ano ang tunay na dapat bigyang pansin. Pinanatili nilang matatag ang rutina, pinoprotektahan ang simpleng sandali gaya ng dati nilang pinoprotektahan ang mga sikreto sa negosyo. Itinuring na pamilya ang katulong, pinahalagahan ang kanyang tinig, at inalala ang kanyang malasakit bilang sandaling nagbago ang lahat. Ibinahagi ng ama ang kanyang kwento sa mga kaibigan, inamin kung paanong minsan ay binulag siya ng pagmamataas sa pinakamahalaga. Hinikayat ng ina ang ibang magulang na maghinay-hinay, sinabing, nawawala ang pag-ibig kapag palaging ipinagpapaliban. Ang kanilang pagbabago ay hindi dramatiko sa labas, ngunit sa loob ay muling itinayo ang tiwala, init at tapat na koneksyon. Naintindihan nila ngayon na ang pagkakasala ay maaaring sumira o gumabay depende kung pipiliin ng puso na makinig. Ang halos nawala ay naging dahilan ng kanilang paglago, ginawang responsibilidad ang takot at aksyon ang pag-ibig. Nanatiling matayog ang mansyon, ngunit ngayon ay maihawak na higit pa sa yaman. Isang pamilyang gising at mulat, at gabi-gabi nananatili ang kapayapaan, sapagkat natutunan nila na ang presensya ang pinakamayamang regalo na maibibigay ng mga magulang. Makalipas ang mga taon, ang kwento ng bahay na iyon ay hindi na tungkol sa kayamanan, kundi sa araw na bumaba ang pagmamataas at pumasok ang pag-ibig. Patuloy na naaalala ng mga magulang kung gaano sila kalapit sa pagkaligtaan ang tahimik na katotohanan na naroroon sa tabi nila mula pa noon. Tinuruan nila ang anak ng kabaitan muna, tagumpay pangalawa, upang hindi na maulit ang kasaysayan sa loob ng mga dingding na iyon. Ang karunungan ng katulong ay naging tradisyon ng pamilya, paalala na ang estado ay hindi kailanman katumbas ng pag-unawa o pag-aalaga. Sa tuwing muling nagiging abala ang buhay, bumabalik sila sa aral na iyon. Ang atensyon ang wikang pinakamalinaw na naunawaan ng pag-ibig. Natutunan nila na ang takot na hindi pinapansin ay nagiging distansya, ngunit ang takot na sabay na hinarap ay nagiging tulay pabalik sa tahanan. Ipinakita ng kanilang paglalakbay na ang mga pagkakamali ay hindi nagtatapos sa pamilya kapag pinipiling manatili ang katapatan at pagsisikap. Hindi na hinabol ng ama ang bawat kasunduan at hindi na sinukat ng ina ang halaga sa mga imbitasyon. Sa halip, pinangalagaan ang mga gabi, pinahalagahan ang simpleng usapan, at itinuring na kayamanang walang kapantay ang maliliit na rutina. Nakita ng mga bisita ang ginhawa, hindi tensyon. Isang tahanang ginagabayan ng kamalayan, hindi ng imahe o presyon. Ang nagsimula sa pag-aalala ay nagtapos sa paggising, pinapatunayang ang pagtubos ay lumalago kung saan nangunguna ang pagpapakumbaba. At ang pinakamalaking yaman na kanilang natamo ay ito. Hinding-hindi na muling hahayaan ang pag-ibig na maghintay habang ang ambisyon ang naupo.